Hi guys! For today's vlog, paano kung 6 months na hanggang taon na ang overdue mo sa cash now? At ano ang pwedeng i-offer nila sa'yo? At ano ang pwedeng gawin ng mga nangutang? So kabayan, alam kong marami sa inyo ang nasa ganitong sitwasyon. Matagal nang overdue ang utang sa cash now, tama? Ilang buwan pa, hanggang naging taon na. At hindi na alam kung ano pang gagawin. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano na talagang nangyayari kapag matagal nang hindi nakakapagbayad ng utang. Ano yung mga options na pwedeng i-offer ng cash now? At ano ang mga pwede nating gawin bilang nangutang para maayos ang sitwasyon nang hindi na ito lumala pa? Una, kung maaari mag-take down note kayo kasi medyo mabilis akong magsalta or panoorin nyo na lang ulit itong video ko. Importante nating maintindihan kung ano ang nangyayari sa background kapag ganito nakatagal ang overdue. Base kasi sa guidance mismo ng cash now, ang loan default sa UAE ay maaaring humantong sa legal consequences, simula sa legal notices at debt recovery proceedings. At kung may kasamang bounce security check, posible itong maging criminal case, habang ang unpaid debt naman ay pwedeng humantong sa travel ban, civil court ruling, o asset seizure. Depende sa laki ng utang at kalikasan ng default. Ibig sabihin, kung 1 taon na itong overdue, mas malaki ang tsansang na ipasa na ito sa collections department. O kung sistematiko ang cash now, posibleng na i-admit na ito sa A1 Etihad Credit Bureau bilang default. At itong AECB report na ito, ang naglalaman ng iyong buong credit history, kasama ang record ng overdue payments at default sa loob ng 5 taon. Okay? Kaya kahit anong loan application mo sa hinaharap, bangko man o ibang application na loan application, may kita nila itong history mo. So ngayon, ano ba ang pwedeng i-offer ng cash now sa ganitong matagal ng overdue na account? Base sa kanilang AFQ or FAQ, meron silang extension option kung saan pwede mo i-extend ang due date ng 7 days, 14, 21, or 28 days. Basta't, malinis mo muna ang existing penalty charges at bayaran ang extension fee. Pero, kung matagal ng months o ilang taon na talagang overdue ito, malamang hindi na sapat ang simpleng extension. Sa ganitong sitwasyon, mas malamang na kailangan mo ng direktang makipag-ugnayan o makipag-usap sa kanila para sa settlement o restructuring na tinatawag. At base sa mga naidokumentong karanasan ng ibang borrowers, kapag nag-settle ka na daw ng buong utang na bayaran mo na yon, may ini-issue silang tinatawag na no liability letter. Isang dokumento na nagpapatunay na wala ka ng obligasyon sa cash now. Pwede mo itong hingiin sa kanilang operations email, matapos mong makumpleto ang bayad, at napaka-importante ng dokumento na ito para may proof ka kung sakaling kailanganin mo ito sa hinaharap. Lalo na kung may naitalang default sa credit report mo. So sa side naman ng nangutang, ano ang pinakamainam na gawin kung ganito nakatagal ang overdue? Una, huwag mo nang patagalin ng pag-iwas. Mas malaki ang pinsala kung mas matagal mong iiwasan ito. Dahil patuloy na tumataas ang late fees at interest. At mas malaki ang tsansang maitransfer or ma-refer na ito sa collections agency o legal action. Ang pinaka-mainam na unang hakbang ay ang direktang pakikipag-ugnayan sa cash now. Sabihin mo totoong nangyari sa sitwasyon mo, 'di ba? At itanong kung ano ang mga available na settlement options. Kung pwede mang magpa-restructure o mag-partial payment plans para sa manageable na pagbabayad mo, 'di ba? Bukod dito, pwede ka rin mag-explore ng debt consolidation kung meron ka pang ibang utang sa iba't ibang institution, sa iba't ibang loan application. Pinagsama-sama ang lahat ng isang loan at nang mas mababa ang interest o mas mababa ang payment period para mas madali mong ma-manage lahat ng utang. So pwede yon, pwede ka mag-request ng debt consolidation kung meron ka pang ibang utang sa iba't ibang application. So kung sa tingin mo naman ay hindi mo na kayang harapin mag-isa ang usaping ito, may mga support system din tayo sa UAE mga kabayan. Tulad ng mga debt settlement
funds at korte na tumutulong mag-mediate ng fair na solution sa pagitan ng borrowers at lender. Huwag din kalimutan na may karapatan ka ring mag-dispute kung sa tingin mo ay may mali sa kanilang claim laban sa'yo. At importante ring i-keep ang lahat ng records ng communications ninyo, mga messages, emails, o kahit call logs bilang proteksyon mo kung sakaling umabot pa ito sa legal proceedings. At kung sa palagay mo, ay naiharas ka o na-threaten ka ng collectors, may karapatan ka ring mag-report sa otoridad at humingi ng legal advice. So sa pangkalahatan kabayan, kahit matagal na itong overdue, hindi pa huli ang lahat. Mas mainam pa rin kumilos ng mas maaga ngayon kaysa hayaan pang tumagal. Dahil bawat araw na lumilipas, lumalaki ang utang mo. At lumalapit ka lang lalo nang lumalapit sa mga seryosong legal na kahihinatnan. Ang communication at pagharap sa sitwasyon mga kabayan, kahit mahirap man ito, ay palaging mas mabuti kaysa sa pag-iwas. So disclaimer lang, ang impormasyon na ito, paulit-ulit ko itong sinasabi, ay galing sa publicly available na sources tulad ng CashNow guidance page, mga legal advisory articles, at karanasan ng ibang borrowers na nakalap online. Hindi ito legal advice yung sinasabi ko. At ang bawat kaso ay iba-iba depende sa specific na circumstances. Para sa tumpak at particular na gabay sa sitwasyon na meron ka, kumonsulta ka sa isang licensed na abogado sa UAE o direktang makipag-ugnayan mismo sa CashNow. So kung meron man kayong experience sa CashNow, good or bad man yan mga kabayan, i-share nyo sa comments, i-PM nyo ko, baka makatulong yun sa iba nating kabayan, baka parehas kayo ng sitwasyon. At kung gusto nyo ng follow-up video about sa susunod na topic, halimbawa mga bank loans, Tamara, Tabi, Halan, mga bounce check, payment, i-comment lang po ninyo sa comment section para ibablog natin siya sa susunod. So yun lamang po, maraming salamat. Please like and share my video.